Alas 5 na, 1 Western Visayas na. We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon, ini ang 1 Western Visayas. Mas saligan, sadsaran sang kamaturan kag wala sang ginadampigan. Ako si Attorney Cedfrey Cabaluna. Magadulong sa inyo sang pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisayan na katungdan. Caitlin Revilla, live sa GMA Broadcasting Complex sa siyudad sang Iloilo. Kag mga kapuso, ako naman sa Adrian Prietos, live sa GMA Bacolod Station. Para mas madamo nga mga residente ang mabakunahan, 3 ka vaccination sites sa siyudad sang Iloilo ang ginbuksan subong adlaw. Iloilo City Government nagpahayag nga preparado naman sa pagpangbakuna sa mga nag-edad 12-17 anyos. Ini apisar, wala pa sa nabato ni abisong LGU kung saan ugid umpisahan ang pagbakuna sa mga minor de edad. Yaring balitang gintutukan ni John Sala. Nagligad pa nga 2 ka bulan sa nagmando si Iloilo City Mayor Jerry Trenya sa Iloilo City COVID-19 Task Force nga magpanglista sa mga menor de edad nga nagkaedad 12-17 anyos nga luyag magpabakuna batok sa COVID-19. Wala pa sa may nabaton nga abisong Iloilo City Government kung saan ugid umpisahan ang pagpangbakuna apang posible kuno nga sa masunod nga bulan sarang na nga mabakunahan ang mga kabataan nga sulod sa nasambit nga edad. As of kahapon, nakaparehistro na kita sa 4,500 no, ka mga 12 to 17 years old naton nga mga kabataan. Ang aton nga vaccination team ready na iniya. Dako man ang pagpasalamat sa Iloy nga si Rose Maribangod in kaso nga madayon na sa madason nga bulan, mas protektado na ang iya bata batok sa virus. Para maanohan man na sa seguridad nila. Kaya siyempre kami mga baksin na mo, sila na lang. Hindi man na pwede, guro nga kami na baksinan, ang kabataan wala. Samtang subong adlaw, bukas ang 3 ka mga dalagko nga vaccination site sa syudad sang Iloilo para sa mga hindi residente sang syudad. Suno kay Kondo Hugutman nga ginamonitor sa city government ang mga vaccination area sa gud masiguro nga ginasunod ang protocols, ilabi na ginalauman ang pagdagsa sa mga tawo. Iga-anunsyo naman sang Iloilo City Government kung liwat nga buksan sa mga non-residents sang syudad ang vaccination area sa masunod nga semana. Upood kay si Lorin Duque, John Sala, 1 Western Visayas. Vaccination site naman sa Talisay City, Negros Occidental, gindagsa sa mga luyag magpabakuna baw pagpatuman sang social distancing nangin mabudlay. Yaring balita ang aton gintutukan. Gindagsa sa mga luyag magpabakuna ang plaza sang Talisay City kay nasang aga. Sa video ang kuha sang GMA Regional TV makita kamagluwa sa mga nagapungko sa sulod sang gym, mayara man sang mga nagatindog kag nagahulat sa gwa. Talalupang dun man nga apisar naka-face mask madamo sa mga wala naka-face shield nga required kung tani sa mga closed and crowded areas base man sa mando ni PRRD. Isa lang si Godofredo sa mga nagpadulong sa gym para magpabakuna. Gutok din. Daw ka mapuli ganin ko kaya base kung dugay naman blang si kandos nga vaccination. May kapulisan naman sa lugar agon ipahanumdom sa mga pumuluyo ang pagsunod sa health protocol. Apang sa kadamuon sa tawo nangin mabudlay ang pagpatuman sa social distancing. Ang control ang crowd still manageable naton kag
amat-amat naton sila control kag napapauli ang iban nga dapat may schedule sila sa ilang nga second dose. Matag ni Ramos, nagdamo mga tao bangod na nagdunga ng schedule sang first and second dose sang Sinovac vaccine. Madamo man suno sa iya ang nagpasimpalad nga magpabakuna, apisar wala nakapaschedule. May second dose nga almost 1,000. Then may first dose nga almost mga 500 plus. Kutob sa mga wala nakaschedule, ang ginpapauli na lang kag ginabisuhan nga magsunod sa ilang nga schedule. Opo, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Sa 67 tanan ka mga pribado nga buluthuan sa Western Visayas ang wala nagbaton sang enrollment para sa school year 2021 to 2022. Sa record sang DepEd Region 6, 61 ang makabig temporarily closed samtang ano naman ang permanente nga nagsirado. Suno pa sa ahensya kalabanan sa mga eskwelahan nga temporaryo nga naguntat sang operasyon ang yara sa probinsya sang Iloilo. Mayor nga rason sa mga eskwelahan nga nagsirado ang manubo nga enrollees. May pila ka mga estudyante sa pribado nga eskwelahan nga nagsaylo sa public school subong nga school year. Pwede sila nga maka-reopen for the next school year or anytime. Ang ilalas nila pagay mo, mag-request din sila sa mga schools division offices. Kag ang ilang request ni for reopening, ang ipadala sini sa may or endorse sini sa aton sini nga regional office. Pagpasira sa porsyon sang dalan sa barangay Buang Haro bangod sa ginapatukod nga flyover nagumpisa na subong adlaw. Mga motorista ginpanugyanan nga likawan ang pag-agi sa nasambit nga dalan agod makalikaw sa huol. Iningin tutukan ni Daryl Marie Sarmiento live. Daryl? Said nag-ayo-anay sang pag-intindi sa mga motorista ang DPWH kasunod man sang temporary road closure ang ginpatigayon umpisa subong adlaw bangod sa nagapadayon nga konstruksyon sang Buang Haro flyover. Umpisa subong adlaw, siraduhan na ang porsyon sang Iloilo Circumferential Road 1 Junction, Iloilo to Capiz Road sa barangay Buang Haro. Iniagod maghatag ligwa sa ginakayo nga buhang flyover. Tatlo ka adlaw nga siraduhan ang nasambit nga porsyon sang dalan bangod sa itakod nga 8 ka girders sa duha ka span sang nasambit nga flyover. Dako ni kaglaba ang mga girders, that's why nga nag-necessitate it sang paggamit sang ilog na nga work area nga daw kinanglan gid nga isara naton ang both lanes. Magasugod ang road closure alas 7 sang aga tubtub alas 5 sang hapon. May mga gintubod naman nga alternatibo nga ruta ang PSTMO nga pwede maagyan sa mga motorista sa diin may 20 ka mga traffic enforcer nga magabantay gud masiguro nga mangintayuyo ng paglabay sa mga salakyan. The entire duration sang installation sang aton nga girder diri sa may buhang flyover no. May ara gikitaya sang tasking and even beyond. Sa mga motorista gikan sa Banwa sang Pabiak kag magapadulong sa Coastal Road, mahimo maglabay sa Radial Santa Barbara, Dinganes Road, mahimo man maglabay sa Takas Haro kag Quintin Salas Road, vice versa. Sa ginabanta target nga matapos ang pagtakod sang sakside nga kabahin sang 20 girders sang Buang Haro flyover sa madason nga tuig gani lauman sang mga motorista nga mayara liwat sang matabo nga partial road closure sa madason nga inadlaw o kon binulan. Said Madamang salamat, Daryl Marie Sarmiento. Siyam naman ka mga persona ang nagkaradakpan sa ginpatigayon ng operasyon sang Silay City Police sa barangay Ilopez. Naaktuhan ang mga ini nga nagpatigayon sa pauwak sa nasambit nga lugar. Na-recover sa mga nagkaradakpan ang siyam ka mga pilason ng mga manok, magamit sa pagbulang kag masobre 2,000 pesos nga pusta. Ginpasakan na sang kaso nga paglapas sa Presidential Decree No. 449 ukon illegal nga pagbulang ang mga naaresto. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Sila nakataya? Green Cross. Proven by US and local lab tests to kill germs that cause 100+ diseases, pati ang COVID-19 virus. Napatunayan dati, napatunayan uli. Trust the tested. Green Cross. Di sapat ang painkiller? Sa sakit na pabalik-balik, baka may nerve damage. Take Doloneurobion. May paracetamol to relieve muscle pain at B vitamins to support nerve regeneration. Doloneurobion helps heal the pain. Sis! Adobo? I-level up natin yan with Angel Condensada. 2-in-1 setup ng cream at condensada. Wow! Naging creamy! At sweet pag may Angel. Creamy, creamy, sweet sa adobo. Creamy, sweet. Creamy, creamy, sweet
Mas sumarap nga! With Angel, mas mapapasarap pagkain ng family. Creamy, creamy, sweet. Creamy, creamy, sweet. With Angel Creme Densada. Try nyo rin sa ibang dishes. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Lapsag nga wala na sang kabuhi na sapwan nga nagautaw-utaw sa tubig sa barangay Napidasan, La Paz, Iloilo City. Barangay officials ginaimbestigaran na kung sino ang nagbilin sa lapsag. Si John Sala nakatutok. Patay na sang makitaan sa mag-abyan nga minoro de edad nga sanday alias Polpol kag alias Tisoy ini nga lapsag nga lalaki nga nagautaw-utaw sa tubig sa idalom sang Taytay malapit sa mga pabalay sa barangay Nabitasan, La Paz kahapon sang hapon. Suno sa mag-abyan nagapangita sila sang paon sa bunit sang makita nilang lapsag. Sang una abi nila manikin o kun munyeka lang ini. Gapange ko abi ko na manikin lang. Hindi. Tawa ko po ka, baya guro laglag lang. Bako din, di na po do manikin lang na, balya. Di ato, o gijay. Yung lantaw ko mayo, yung mutada ko dito na, din kakita sang puso, dito na din nagpate ang bako sa upod ko, nakatang, di tapag tandugon. Suno sa mga barangay officials, wala man sang may nakita ang mga pumuluyo malapit sa Taytay kung sinong nagbilin o kung naghaboy sang bata. Sa karon pa dayon pang ila investigasyon kung sinong nagbilin sinikag kung taga-barangay mismo ang Iloy. Ilocate pa damon ang tanan nga mga gabulusong sa amon barangay. Ang status nila subong para dira naton mabalaan kung sinuogin man, taga-dirigin man sa amon barangay or iban lang agin bilin lang gidira. Ginpamisahan na kagin palubong kahapon ang lapsaga. Upod kay Cirilo Rinduque, John Sala, 1 Western Visayas. Kapuso Millennial It Girl Gabby Garcia malipayon sa iya pagpabilin bilang certified kapuso. Liwat nga nagpirma sang kontrata sa GMA Artist Center si Kapuso Millennial It Girl Gabby Garcia. I feel so humbled. Kasi, di ba, a lot of young people are dreaming to be part of the Kapuso Network. And here I am, staying here for almost 8 years, di ba? It's a humbling experience. Ang 22-year-old actress, host, singer, content creator, ka-global endorser ang unang nga nakilala bilang si Nicole Perez sa GMA Primetime series nga My Destiny sa 2014. Nangin big break naman sini ang 2016 remake sang hit primetime series ng GMA nga Encantadia bilang si Sangre Alena. Kagsubong, balantayan naman ang upcoming mystery primetime series sini nga Love You Stranger kaupod ang off and on screen sweetheart sini nga si Khalil Ramos. It tackles on, of course, romance, di ba? Romance, but hindi lang yun eh. Ang dami niya pang laman. That includes mental health awareness. It also tackles on yung mga paniniwala natin bilang mga Pilipino. Kag sini nga Sabado, September 25, aton sa baybayan si Gabby sa Regal Studio presents 1 Million Comments. Magjojowa na ako ang panibag-o nga telemovie sang isa ka online shooter kag ang life-changing connections ini sa isa ka viral social media post. Mensahe ni Gabby sa iya fans. To all my fans, to everybody who supported me from the beginning, I am grateful to each and every one of you. I appreciate that, diba, lahat ng oras binibigay nyo, pagmamahal. I really appreciate it and I pray that you guys soar high in life. Daryl Marie Sarmiento, 1 Western Visayas. Sukot sa kuryente sang Ileco 1, posible nga magnubo sa masunod nga bulan. Duha ka kongresista sa probinsya sang Iloilo nagpasa sang House Bill nga nagapa-expand sang prangkisa sang More Power sa 2nd kag 4th District sang Iloilo. Hiningin tutukan ni Daryl Marie Sarmiento.
Matapos ginmanduan sa Energy Regulatory Commission ng Philippine Electricity Spot Market Corporation unta to na ang pagkolekta sa mga konsumidor sa congestion charges kag ang parifan sa mga konsumidor sa ginkolekta nga dugang nga balayran sa Hunyo tubtub Agosto nga billing. Ginpahayag sa Eleco 1 nga mahimoon silang adjustment sa sukot sang electricity rate sa bulan sang Oktubre. Sunod sa Eleco 1 sa karon wala pa sang ginhatag nga computation sa sukot sang electricity rate ang PEMC na tuhoy sa iga-refund sa mga konsumidor. Ang pag-refund ay bibili credit memo siya. So, kung nakabayad ka subong, no, kung at least may deduction ka, sa sunod mo ka bill, yan na siya, dito siya i-deduct sa bill. Wala siya sa payment in terms of amount. Sunod naman sa mga konsumidor, alibyo kag makapian-pian gid sa ila ang ibuhin sa sukot sa kuryente. Nami kay manubo ang presyo mo, tinubo ang balaydan. Tani pagpanukot na sa amo niya, on time nga sukto nila kami. Pero ang kuryente nila, dagdagay ka brand out. Samtang, ginpasa naman sa Kongreso ng the 2nd District Representative Michael Guriseta kag 4th District Representative Braden John Biron ang House Bill No. 10271. Tinutuyo sini nga mapasangkad ang operasyon sa more power hindi lang sa syudad sang Iloilo kundi pati sa mga banwang nga nasakupan sang 2nd kag 4th District sang probinsya. Suno kay Guriseta nakahibalo ini nga mangin malawi gini nga proseso apang nagasalig ini nga mapamatian sang Kongreso ang hingyo sa mga pumuluyo. Anyway, hindi tayo mapakta, no? We do not know ano niyang appreciation sa ERC, ang NEA, and of course, the member of the franchise committee. Payag naman sa Eleco 1 sa plano sang kongresista. We will leave that up sa aton mga legal. I think NEA is directed to reply and to execute a position paper. Madumduman nga una nag-ayo ang konseho sang Pavia kag Leganes sa pag-operate sang more power sa ila banwa. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Dahil pinatayo sa loob, amoy kulob ang damit ko. Mag-Surf Sun Fresh with anti-clog technology. Mas maputi na, talbog kulob pa. Malinis at mabango kahit pinatayo sa loob. Wais! 550 pa rin. Surf Sun Fresh. Ako with Tali, but when I turned 50, madalas ang back pain. Flanax na. Bukod sa arthritis, magaling din sa back pain. Bilis Bisa #1. Starting 50s, i-Flanax na yan. From Taisho. Extra linamnam! Extra big flavor! Yan ang Payless Extra Big Pansit Canton. Extra sarap, extra saya! Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Ginakabig sang Iloilo Provincial Government nga posible makapasaka sang risgo sa mga pumuluyo sa probinsya ang pagpatigayon sang limited face-to-face classes. Madumduman nga may 4 ka mga baluthuan sa probinsya, partikular na sa Banwa sang Pototan, Carles, Alimudjan kag Cabatuan ang posible malakip sa pilot testing. Suno kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., posible manginrisgo ini ilabi na sa mga kabataan bangod wala pa ginapanugutan ang pagbakuna sa ila. Nagapati man ang provincial government nga dapat balansehon sa gihapon ang pagpatigayon sa mga hilikoton sa probinsya, ilabi na nga wala pa matapos ang pag-away sa COVID-19. Yes, I really support that. You will increase the risk. Every time you do that, you calculate. Bao rider nga nagtuyo pa nga malagyo sa checkpoint nakuhaan sang shabu. Ginkilala ini kay Aris Mapa, 23 anyos, ang Barangay Banago, Bacolod City. Suno kay Major Ramel Sarona, hepe sa Bacolod City Police Station 1, ginparahan sang kapulisan si Mapa pag-abot sini sa checkpoint sa Dalan Burgos Palangka, Barangay 12. Sa baylo nga magpundo, ginpaharurot sini ang iya motor. Ginlaga sa kapulisan si Mapa, tubtob na tumbang iya motorsiklo. Sang ginrekisa, nakuha siyang 3 ka sachet sang ginapatyan shabu nga nagabugat sang 4 ka gramo sa ginabanta, nagabalor sang 27,000 pesos. Nakuhaan man ini sang tissue nga may unod pa ang ginapatihan, marijuana. Preso na ini sa Police Station 1.
Para na mo, wala siya gulong sa direksyon sa pagkagilakot na mo siya, natumba siya, at nakuha mo siya tatlo kasi yung may ilog ng constitution mo, at issue nga may marijuana. Duwa ang patay kag isa ang pilason sa pagbungguanay sa motorsiklo sa Banwa sang San Rafael, Iloilo. Si Daryl Marie Sarmiento nakatutok. Naglinapta ang pila ka parte sa mga motorsiklo nga ini matapos nagbungguan ay alas 6:30 kagabi sa Barangay Poblasyon San Rafael, Iloilo. Sa investigasyon sang kapulisan, nag-overtake sa ginasundan nga tricycle ang rider nga si Jeffrey Buhayan, 19 anyos. Wala sini natalupangdan ang nagapadulong naman nga motorsiklo nga ginamaneho ni Romy Rodriguez, 41 anyos, sakay ang angkas ni nga si Charles Neri Hautea, 20 anyos. Makuli na siya pakadto dito sa ila sa San Enrique. Lapit sa sementeryo sang San Rafael, na sumalang nagit si kuan ang isa kaya motorcycle nga driver ni Jeffrey Buhayan ni kag nagsampukan na gid sila doon. Ginbawian sang kabuhi ang duha ka mga driver samtang nakaangko naman sang minor injury si Hautea. Actually, duha sila gindala dito, puro man sila dito na ride pala. Pila na ka mga aksidente sa dalan ang na-record sa Banwa ganiliwat nga panugyan sang kapulisan nga magdoble halong sa pagmaneho. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, 1 Western Visayas. Iloy nga nagkuga siya bago bunag nga bata yara na sa kustodiya sang Rojas City Police. Iloy todo sa gihapon ang pagpanginwala ang ginpatay niya ang iya bata. Si John Sala nakatutok. Matapos gin-hospital arrest halin pa sang Setyembre 17 gin-turnover na kahapon sa kustodiya sa Rojas City PNP si alias Lin ang 21 anyos nga Iloy nga nagkuga patay sa iya bago bunag nga bata sa Rojas City Capiz. Suno sa kapulisan, todo sa gihapon ang pagpanginwala sini nga ginkuga patay niyang iya kaugalingon nga bata. Ambal nga sang pag-anak niya, patay na kuno ang bata. Wala na ginawa. So, regasyon naman siya nga utod, sumunod siya utod naman, wala man dito sa napabuang insidente. Pagwa ko na sang bata, patay ng bata, nagkatulog yung utod sa nagwa. Paano ang isa ka Iloy ng anak na wala sa kabatsyag? Manumduman nga nakitaan nga wala na sang kabuhi ang lapsag nga nakasulod sa eco bag kag gitago sa kabinet sa balay sang amo ni alias Lina. Dugang panirekto, masami nga nagahilibion sa selda ang sospek. Hapon sir, tigayon nga may lubong ng bata dito sa ilang lugar. Balita halin sa syudad sang Rojas Capiz, John Sala, 1 Western Visayas. Isa ka kafgu ang patay samtang duha naman ang napilasan sa pagpang-ambush ang napatian katapo sang rebelde nga grupo kay nasang aga sa barangay Igbugakay, Hamtik, Antique. Base sa inisyal ng impormasyon, maligo kuntani sa ubos sang ila detachment ang apat nga mga kafgu sang hinali lang sila ang ginpangtiro sa mga armado nga lalaki. Wala nakabato ang mga kafgu bangod wala sila sang dala nga pusil kag nakasibilyan lang. Ginkilala na patay nga kafgu kay Michael Mariano, 22 anyos, sang barangay Osorio, San Remigio. Ang mga napilasan naman nga santay John Carlo Cabigunda kag Peter Glenn Ocario. Ang padayon nga nabulong sa ospital kag yara naman sa estable nga kondisyon. Padayon pa ginaayam sa otoridad ang mga responsable sa natabo nga pagpang-ambush. Mga kapuso, para sa aton nga lakat sang panahon, ang severe tropical storm Indulye ang ulihi nga nasiplatan 1,905 kilometers east sang southern Luzon sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Suno sa pag-asa, posible nga magsulod ini sa PAR sa Domingo. Samtang easterlies ang nagaapekto sa Luzon. Ang Western Visayas naman ang maka-eksperyensya sang talag sa pag-ulan, pagpanaguob kag pagpangilat dala sang easterlies kag localized thunderstorms. Mahinay tubtob kasarangan ang hangin kag balod sa Western Visayas. Ang antad sang temperatura ang yara sa 25 tubtob 32 degrees Celsius. Pagi sa gitingob nga persa sang Aklan Maritime Police ug LGU Nabas Bantay Dagat, 3 ka mga sakayan pandagat ang nadakpan sa akto nga nagapatigayon sa iligal nga pagpangisda sa baybayon nga sakop sang Nabas Aklan. 34 tanan ka mga crew sang 3 ka mga fishing boat ang gindakop sang otoridad sa paglapas sang Section 86 sa Republic Act 10654 o kunang unauthorized fishing sa municipal waters. Gindakop kag ginkasuhan sang Environmental Crime Division sang NBI Central Office ang 3 ka mga Pinoy kag isa ka German national sa Boracay, Malay, Aklan. Ini matapos na ibuluan nga nagpatindog sila sang property sa ginakonsidera nga parte sang forest land sang isla.
Ginkilala maining Sanday Delmar Evangelio kag Gerald Alapag sang Barangay Yapak, Mark Bernald Alcantara kag Ludwig August Borchers nga taga Barangay Balabag. Kaso nga paglapas ang Presidential Decree 705 o kon Revised Forestry Code of the Philippines ang ginapangatubang sa mga ginaristo nga nagpamalibad na nga maghatag sang ilabahin. Pilason kang nagahigda na sa dalan sa Barangay Umambong Leon, Iloilo ang 62 anyos nga si Herman Kalugdan sang Barangay Pandan. Nabungguan ini sang pick-up truck nga ginamaniho ni Ronald Caminade, 36 anyos ang Zaraga, Iloilo. Suno sa kapulisan hinali lang nagtabok ang tigulang kag wala sini matulupangdan ang nagapadulong nga salakyan. Natalanan aman nga mag-arigluhanan nga magtimbang nga bahin. Patal nga pila sa guya kag ulo ang gitunaan sa kamatayon sa isa ka mangunguma sa Sitio Tabuan, Barangay San Isidro, Banwa sang Ibi Magaluna, Negros Occidental. Suno sa Ibi Magaluna Police, 6 ka mga armado nga lalaki ang ginpatihan, nagsulong sa balay sang biktima nga si Junicio Alabado Jr. alias Apa. Ginapamangkot ang iya sini nga ngalan, kag pagkatapos gindala ini sa sagwa sang ila balay kag didto na nga ginparakan sang tiro. Gindeklara ini nga dead on arrival pag-abot sa Ibi Magaluna Municipal Health Office. Padayon ang investigasyon sang kapulisan sa motibo kag sospek sa krimen. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Dok, bakit rin ang kaso? Kasi ang sakit pwedeng galing sa germs. Kahit di natin kita, germs are on objects and surfaces na pwedeng mapasa. Kaya mag-Lysol Disinfectant Spray every day. It kills up to 100 illness-causing germs, including the COVID-19 virus. Laging i-disinfect ang objects and surfaces na shared at frequently touched. Pati ang mga bagay na inuuwi sa bahay mula sa labas. Di pwedeng malinis lang. Dapat Lysol linis. Lysol. Disinfect to protect. Sa Shopee, bumili, free shipping, mag-shop na sa Shopee. Bili na sa Shopee. Salamat, Shopee. Good news mga kapusong Ilonggo. Ma-experience nyo na ang digital signal sa GMA sa Iloilo kag Guimaras. Klaro kag matuwago na ang inyong paglantaw sa GMA, GTV, Heart of Asia, Alipop, Tebet TV kag iHeart Movies. Pati na ang GMA Regional TV Early Edition kag GMA Regional TV 1 Western Visayas. Malantaw nyo na gamit ang GMA Afford the Box. 888 pesos lang. One-time purchase, no monthly fees. Ano bang ginahulat nyo? Bakal na, mga kapuso! Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, para sa COVID-19 update sa Pilipinas, naglabot na sa 2,434,753 ang COVID cases sa pungsod matapos sa dugangan sang 17,411 kahapon nga adlaw. Diri sa Western Visayas sa data sang Department of Health, nagapanguna sa may pinakamadamo nga kaso nga na-record kahapon nga adlaw, ang Negros Occidental nga may 320, Iloilo Province 262, Iloilo City 146, Bacolod City 145, Guimaras 58, Capiz 44, Antique 26, Aklan 20. Nagdangat ng COVID-19 cases sa bugos nga Western Visayas sa 124,534. 105,527 ang mga nakarecover. 16,107 ang active cases. Samtang nagdangat na sa 2,870 ang total recorded deaths matapos sa dugangan sang 13 kahapon nga adlaw. Mga pugso naging makahalawat-hawat ang ginpatigay ng rescue mission sa katapos ng Bureau of Fire Protection sa isa ka subdivision sa Barangay Alhis, Bacolod City. Apang hindi tawo kundi ido nga nahulog sa 65 katapak nga buho ang ila mauting nga ginkuha. Sunod sa iya nga si Consolacion Hervias, malapit isa ka semana na nga nadulang iya hinumtanan nga si Cookie. Nahibuluan sini nga nahulog gali ang ido sa madalom nga buho rason nga nagpangayo inisang bulig sa community animal rescue efforts to care. Gilayon man nga ginpadulungan sang BFB ang mga lugar. Nagdugay sang kapin 40 ka minutos ang pag-rescue kay Cookie. Hiluay nga nakuha si Cookie sa idalom sang buho. Madamo naman ang nagdayaw sa katapos ang BFP Special Rescue Force sa ilaging pakita nga pagkabalaka. Padayon lang sa pagbulig sa iban, pati sa ido. Padayon sa pag-hashtag spread kindness.
Ginpasalida sa mga kandidata sang Miss Universe Philippines 2021 ang ilang mga madinoagon kag Artistic Manila Festival Queen-inspired costumes sa National Costume Show sang pageant. Tagsa ka kandidata ang may kinaiya nga interpretasyon sa tema apang stand out ang colorful costume ni Miss Aklan Cristel Abelio. Patadyong naman ang ginbida ni Miss Antique Noelyn Campos kag ang mga sinulatan naman ni Ilonggo orator kag writer Graciano Lopez Haina ang bida sa unique and artistic costume ni Miss Iloilo City Kesha Ramachandran. Wala pa sang pinal nga schedule ang coronation night sa Miss Universe Philippines apang lauman subong nga weekend ang iban pa nga preliminary competitions. Pila ka mga pangayaw gikan sa Mindanao nagapasimpalad nga mabaligya ang ila produkto sa syudad sang Iloilo. Nalalupang nun ang ini nga native products nga nagahilera sa karsada. May mga kalo, basket, pulukuan, pati na mga duyan. Ginapabugal sang ini nga mga manugbaligya nga di kalidad ang ila produkto. Apang sa likod sang ila manami nga mga produkto ang istorya sang ila paghimakas. Kabudlay sa pagpangabuhi ang rason ni Larry kag sang iya mga kaupdanan nga magpasimpalad kag magnegosyo diri sa syudad. Gikan pa sila sa Tacorong, Sultan Kudarat kag madamo sila sang naagyan antes makalabot sa Iloilo. Tanan ini para may mapadala sa ila pamilya sa Mindanao. Tungod gyapon sa kabudlayan sang pangabuhi namon sir, nakabot na kami diri sa Iloilo. Damo gid namon, damo pagid kuha namon nga mga papilis nga makaabot lang kami diri. Ginsiguro man ni Larry nga nasunod nila ang protocol sa ila pagbiyahe sa ila mga baligya. Malipayon ini nga sa pihak sang pandemya, may pila sa gihapon nga nagabakal sa ila produkto. Gamay-gamay nga ginansya na nga gyapon sa makabuhi sa pamilya namon sakto. Isa lang si Ann sa mga nagbakal sang produkto nga ginabaligya ni Larry kag sang iya grupo. Sunod sa iya, magluwas sa manami ang ila baligya, dapat man nga suportahan ang mga magagmay nga negosyante nga naghimakas sa gudbuhion ang ila pamilya. Let's support our brothers who are working really hard in this very difficult time. So bakal na kamo. Nagalaom ang grupo ni Larry nga mangin maayo ang resulta sang ila pagpasimpalad. Apisar malayo sa pamilya, apisar sang pandemya. Upod kay Romel Porquilla, Ashley Liza, 1 Western Visayas. Samtama kapuso, 92 kaadlaw na lang, Pasko na. Sa aton mga kapuso, dira sa Binalbagan, Negros Occidental, kag Balasan, Iloilo. Madayong salamat sa inyo pagtutok sa GMA Regional TV 1 Western Visayas. May man yung malantawang ining episode, kayiban pa ang mga balita lokal sa GMA Regional TV official website sa www.gmaregionaltv.com. Mahimo man ninyo mabisita ang official YouTube channel nga GMA Regional TV kag i-click ang subscribe button para mangin updated sa mga mainit nga balita sa mga rehiyon. Mga kapuso, mag-isa kita kag ibaloon ang mga balita tungod local news matters. Madamong salamat mga kapuso sa buong manangyara sa luwasang pungsod nga nagtutok sa madalag ko o nagapanguna nga balita sa riyon. Ako si Adrian Prietos. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang 1 Western Visayas, ako si Caitlin Revilla. Kag ako naman si Attorney Cedfrey Cabaluna, nagatag importansya sa mga balita lokal. Mga kapuso, we are Western Visayas. And we are one. GMA Regional TV 1 Western Visayas. Buong puso para sa Pilipino.